Noong araw mga kapitbahay, ang ating Kongreso, Upper and Lower House, Senate and Congress, ang mga ito noong araw ay binubuo ng halos ay kilala o kaya halos karamihan sa kanila ay binubuo ng mga kilalang mga abogado, mga dikampanilyang mga abogado, dikampanang mga abogado. Kumbaga'y nandoon sa cream of the crop ang mga ito mga top of the line kung sa kotse. Nandoon sila mga nahahalal sa Senado at ganun din sa Kongreso. Ngayon, iba na. Nung araw ay mga kilalang abogado. Ang lehislatura ngayon ay pugad ng mga nanggagago. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Pugad ng mga nanggagago. Pag-uusapan natin isa-isa ang mga bagay na yan, mga kapitbahay, sapagkat kung itong trending na ito ay magpapatuloy, kawawa ang darating na mga henerasyong mga Pilipino, kawawa ang kasalukuyang mga umuusbong na kabataang mga Pilipino, sa baka tanong mahihita mo sa mga sa bagay, pasalamat tayo at hindi pa majority. Pero marami na sila. Sabi nga ni parang Kik Mendoza, but wait, Furel, there is more. Philip Salvador at the boy next door, Willie Revillame. Kaya sabi ni parang Kik Mendoza, gagawing comedy bar ang Senado ngayon. Hindi humalayo sa reality ang sinabi niya ni Parang Kik Mendoza. Tingnan ninyo, ibabalita ko muna sa inyo, ito'y alam na siguro ninyo ito, pero just to rehash, magkaroon tayo ng idea. News item ito. Ito'y nalathala noong Mayo 7. Senator Ronald Bato de la Rosa leads the Senate Committee on Public Order. Galing ha? Senador Ronald Bato de la Rosa. Siya ang pinuno, pakinggan ninyo ito, Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Hanggang ngayon, 2 linggo na ang kanyang hearing na ito. On alleged leaked documents from the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA noong Mayo 7. May mga congressmen na bumabatikos dito kay De La Rosa dahilan sa ang kanyang committee ay patuloy na dinidinig ang PDEA leak na ito even though walang solido na ebidensya na naipakikita yung mga testigo at mga personalities na kanyang inimbestigahan. Ang sagot dito ni De La Rosa, there is no problem with the criticism. That is why we hold a hearing to listen to all sides that are relevant to the issue. Na may ilang mga senador ang nagpahayag ng kanilang concern na baka ginagamit na ni De La Rosa ang kanyang komitiba at nawawala na sa focus o sa atensyon na dapat na bulat-latin ang kanyang komitiba. Kumbaga pawardi-wardi na ito Kumbaga sa ahas kung saan-saan na ito sumusulok While some quarters questioned Morales' credibility. Ito yung number 1 na sentro ng mga testigo ni De La Rosa. Hindi maisasantabi ni De La Rosa ayon dito sa kabalita na aligasyon lamang ang lumalabas sa mga bibig, mga salitang binibitawan itong si Morales. Yan ay news item dated May 7, 2024. Isinali natin sa Tagalog. Pagkakalathala ito ng Philippine Star, sinulat ni Jesse Bustos. And then, Mayo 14, 4 days ago, sinulat naman ni Bones Magsambol ng
Anong periodiko ito? Inquirer? Ayon dito, ang ikatlong hearing ni De La Rosa ay patuloy pa rin nabigo na maistablisa, maitatag ang alleged Marcos link dito sa PIDEA drug case. Si Senador De La Rosa is persistent in conducting hearings on the so-called PIDEA leaks, even if this testimony suggests that these were fabricated. Napakahaba rin itong balita na ito. Ito po'y binibigay ko sa inyo sapagat ako nga'y naiinip na rin eh. 2-3 linggo na itong PIDEA kay leak na ito eh. Interesado ako riyan sapagat gusto ko ring malaman, totoo ba talaga nasangkot si Ferdinand Marcos Jr. dito sa kaso na ito? Pero as days gone by, wala po ako nakikita eh. Sabi ko na nga kanina, parang ahas ito, pawardi-wardi eh. Ngayon ipinagdiinan ko kanina itong pwesto ni De La Rosa. Siya ang pinuno ng Public Order and Dangerous Drugs Committee, Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Unang-una nakapaninindig balahibo na ito ay mamuno sa komitiba na ito dahil sa kanyang involvement sa mga droga rin sa bansa. Violations ng human rights na ngayon ay nakabimbin sa International Criminal Court. Ito pong resulta na ito ng hearing, hindi pa nga resulta sapagkat patuloy pa rin eh. Kumbaga itong hearing na ito na ginagawa ni De La Rosa, almost 3 weeks na ngayon, ito ay nagpapakita lamang ng ignorance, kawalan ng kaalaman ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang paghawak ng mga testigo o kung tawagin niya mga resource persons sa kanyang komitiba. Habang isinasagawa yung hearing, lalong nalalantad ang pagka-ignorante ni Ronald Bato de la Rosa. Remember one time, si Chis Escudero na. Tinapos na yung hearing. Maliwanag yung mga question, makikita naman ninyo mga kababayan, yung resulta na ito ng hearing ni Bato de la Rosa, kung ito'y magpapatuloy sa ganitong uri ng sistema. Walang kapupuntahan ito eh. Kung titingnan ninyong maigi, personality na lamang ng humahawak ng komitiba na ito. Tandaan ninyo si De La Rosa ay siyang may akda ng Operation Tukhang. Tukhang. Silencing ng mga mamamayan na mga pinaghihinalaan, quote and unquote, na mga sangkot sa droga. And then mamumuno ka sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Pinaghihinalaan pa lamang, patay na eh. Anong hustisya, anong makakatas ni Mr. De La Rosa sa hearing na ito kung siya mismo ang kanyang personality ay malaking questionable? Tingnan ninyo habang unti-unting gumagalaw ang hearing na ito, nakikita natin ang kawalan ng kaalaman ni De La Rosa. Unang-una sa paghawak ng mga testimonya. Ikalawa, sa pagbato ng mga relevant questions. Mga tanong na makapagpipiga sa isang tao na kahit na sinungaling ay matataranta ka. Pero sa kaso na ito ni De La Rosa, allowing Morales to spew uncorroborated information. Madalas siya pa ang nagdaragdag eh. Di ba?
Bulong-bulungan na nga lang, hearsay na lang. Dinaragdagan niya pa eh. Lumalabas ang kanyang kawalan ng kaalaman sa proseso ng investigasyon. Sayang yung kanyang pwesto sa military, yun ba? Kaya lumalago yung mga drug addicts sa mga kalsada sapagat inept, ignorant ang namuno sa kampanya laban sa droga sa bansa. Ang alam lamang ay patayin ng tao, pamamaraan na mapatahimik at maputol ang kanyang drug addiction. Pero yung ulo nito, yung mga tao, big time, kagaya nitong Michael Young, hanggang ngayon na mamayagpag. Dito makikita ninyo exposure of how ignorant Bato de la Rosa is. Mantakan mo Morales. Tiningnan ko yung kanyang bio, Jonathan Morales. Sandamakmak ang mga kaso nito. Integridad ng personalidad, kredibilidad ng kanyang pagkatao, and then sandamakmak ang mga kaso na kabimbin sa kanya. Jonathan Morales. Pagkatapos ito ang sentro ng kanyang investigasyon. Walang kontrol sa kanyang sitwasyon, walang direksyon na pinatutunguhan ng investigasyon na ito ni Mr. Bato de la Rosa. Well, marami pang mga bagay ang kailangan talakayin natin dito, kaya lamang mga bagay na alam kong alam na ninyo lahat yan eh. Ito'y halimbawa lamang ito mga kababayan ko ng pagkatao. Hindi man majority o mayoriya dyan sa Senado, pero ito'y halimbawa how inept, how ignorant are people now becoming senators in the country. Kagaya ng sinabi ni Paring Kik Mendoza, sino nga yung nandyan? Philip Salvador, Willie Revillame. Sino ang mga nagre-recruit na nga ito? Rodrigo Duterte. Bakit nire-recruit niya? Sabakat mga popular, nakakasiguro ng boto, pero may servisyo ba itong may pagkakaloob sa taong bayang kagaya ng mga nakaupo na riyan? Christopher Go, Bato de la Rosa, and most especially, Robin Padilla. Dito po makikita ninyo, just to mention a few. Ano nga yung kay Robin Padilla? Asan yung... Mr. President, with the permission... Accept Accept. and move first, no? So that we can move on to Sir the Robin motion Padilla. to move to accept. Opo, tinatanggap ko po ang panukala. Opo. Now, if you can make a motion Nalilito na yung mga senador that the body accepts the amendments on in the nature of the substitute bill, Your Honor. You have to move first that the body accepts the substitute bill. I-move nyo lang po. Opo. Opo. I move. Englishin ko na to eh. Sayang ang oras ko sa iyo, Robin Padilla. Ito po'y tinatalakay natin ngayon sapagkat nakababahala na ang posisyon ng ating mga lehislatura ngayon. Upper and Lower House. Sabi ko na nga kanina, noong araw, ang mga miyembro natin sa Senado in particular, wag na yung Kongreso, napakarami na nila eh. 316 na mga congressmen natin. Pero ang halimbawa natin ngayon na ibibigay sa Senado is almost identical with the problem that we're having at the lower house, the Congress. Bato de la Rosa, very vivid example ang display ng kanyang ignorance dito sa proceeding na ginagawa niya sa ilalim ng kanyang komitiba. Ang ganda pa naman ang kanyang komitiba. Nung araw mga kababayan ko, sabi ko na nga kanina, yung ating upper house, binubuo ng mga dekampanilyang mga abogado. Mga dekampana ng mga abogado. Legal luminaries. The home of experienced parliamentarians. And the institution where legal and constitutional wisdom resides.
Ito ang Senado natin nung araw. Naandyan ang mga batikan talagang mga pangalan. Naandyan sina Claro Emerecto. Naandyan sina Lorenzo Tañada. Naandyan si Jovito Salonga. Naandyan si Arturo Tolentino. Soc Rodrigo. Miriam Defensor Santiago. Pinakahuli na natatandaan ko na pwede kong ibilang riyan. Miriam Defensor Santiago. Yun ang mga pangalan natin ng araw. Halos lahat sila, itong mga nabanggit ko mga abogado. Well, of course, there was an exception. Si Amang Rodriguez. Ito kahit hindi abogado, pero kaya kayong ilampaso nito. Ang mga batikang mga abogado nito ay nakikipagtalaktakan, nakikipagdebate. Etong si Amang Rodriguez. Sa kanyang galing, kulang lamang sa titulo, pero ang kanyang kaalaman ay masahol pa sa galing sa mga abogado na ito. Ngayon ang Senado natin di ko alam kung anong itatawag ko rito ngayon . Alam ba ninyo mga kapitbahay, parang Junior Dal, Maring Kurata, alam ninyo kung anong pwede nating itawag sa mga senador natin ngayon? Kung nung araw ay tahanan ng mga dekampanilya na mga legal luminaries na mga naandyan sa Senado. Experienciado, constitutional wisdom. Wala kayong mahahanap na hindi masasagot ng mga tao na ito during those period. Ngayon Robin Padilla. Wow. Ronald Bato de la Rosa. Wow. Example natin ngayon. Bongo. Wow. Bong Revilla. Wow. Ito ang ating mga senador ngayon. Lahat ng mga ito, lahat ng mga binanggit ko, lahat ng mga yan magpapakamatay kay Rodrigo Duterte, hindi sa inyo, bayang kong minamahal. These are examples of an insult to the Filipino people. Ang mga personalities nito, malaking insulto ito sa ating mga kababayan, mga Pilipino. Matangay mo just to give you an example. Robin Hood Padilla. Mr. Subiri, ikaw ba'y gumaganap ng tungkulin bilang isang tunay na leader ng Senado? Robin Padilla. Matangay mo maging in charge ng Fundamental Law of the Land Committee on Constitutional Amendments. Mantakin mo yan, pare ko. Asiraan ka na ba ng bait niyan? Pakinggan ninyo. Committee on Constitutional Amendment. By the way, ingat kayo mga kababayan. Hindi ninyo alam. Sumusulong ngayon itong pagbalasa ng saligang batas natin. Eto si Robin Padilla. If you can make a motion that the body accepts the amendments on the nature of the substitute bill. Your Honor, you have to move first that the body accept Yan. the substitute bill. Sige. I-move nyo lang po. Opo. Opo. I move. Inglesin ko na to Yan ang inyong pinuno. Chairman ng pagbalasa ng Fundamental Law of the Land, the Committee on Constitutional Amendments. Matakay mo yan? Yun ang senador ninyo ngayon, kababayan ko. Isang delikadong komitiba sa Kongreso, sa Senado. Task of revising, analyzing, or implementing the Constitution of the country. Nung araw, hindi ka pwedeng humawak dito kung hindi ka magaling. Legal mind, ika nga, eksperto sa Constitution and political laws, for example. Hindi lamang yan, naalaala ko tuloy. Siya pa rin ang chairman ng, anong tawag niyan? Public Information and Mass Media. Chairman siya ng committee. Public Information and Mass Media. Bakit hindi binigay ito kay Risa Hontiveros? Dating broadcaster to Mataas ang pinag-aralan nito sa communications. At hindi lamang yan.
Ito'y tapos graduado. Tingnan ninyo Chairman ng Public Information Mass Media, Robin Padilla. Patawarin tayo. Ano nangyari, Mr. Zubiri? Bakit hindi natin pinili itong ilang mga abogado natin? Taking for example, Robin Padilla. Dito na lamang sa pagiging chair nito sa constitutional amendments. Buti na lamang sinamantala ni Zubiri habang nagbabakasyon sa Europa si Robin Padilla, ini-appoint nito si Angara bilang pansamantala na mamuno na ikinagalit ni Padilla. Pero officially, ang chairman ng Constitutional Amendment, Robin Padilla. Kaya naitanong ko tuloy sa aking sarili, parang Ed Tolosa. Naitanong ko tuloy sa sarili ko, anong nangyari na Senado natin ngayon? Sandamakmak ang mga abogado natin currently at the Philippine Senate. Coco Pimentel, for example. Si Coco Pimentel ay top notcher ito. Bar top notcher. Ang kanyang tatay, dating magaling din na senador. Coco Pimentel. Bakit hindi siyang inilagay dyan? O kung medyo hindi kabagang ni Zubiri, si Coco Pimentel, naandyan si Alan Peter Cayetano. Bagaman ito ay isang alalay din ni Rodrigo Duterte, pero malayong dihamak ito kay Robin Padilla. Napakalayo. Speaker of the House, excelenteng alumnos ng anong eskwelahan to? Ateneo de Manila Law School. Magaling ang mga credentials nito. Ito kumbaga pag tinanong mo ito sa larangan ng mga saligang batas, mani-mani lamang Alam nito ang A to Z ng saligang batas. Alan Peter Cayetano. Graduado ng De La Salle, graduado ng UP, graduado ng Ateneo. Alan Peter Cayetano. Hindi lamang yan, yung kanyang kapatid, si Pia Cayetano. Abogado rin ito. O kaya kung ayaw nitong si Mr. Zubiri sa mga dating alalay ni Rodrigo Duterte, Chess Escudero, for example. Etong si Chess Escudero, kumbaga, di kampanilyang abogado rin ito Pwede ka makipag-debate rito ng anything under the sun na may kaugnayan sa batas sa Pilipinas. Ito'y kilalang graduado rin sa UP Law, miyembro ng pinagpipitaganan na Alpha Pi Beta Fraternity, miyembro ng UP Law, Honor Society. Chess Escudero, magaling na debater ito. Kung ang pag-uusapan natin ng Philippine Constitution, balibalik-tarin mo rin ang saligang batas, kaya kang makipagsagutan itong si Chess Escudero. Bakit? Bakit si Robin Padilla? O kaya Frank Tolentino? Si Francis Tolentino. Abogado rin ito. Anak ito ng isang kilalang lawmaker din, si Tolentino. O kaya, yung acting ngayon, si Sani Angara. Dating, anak ito ng dating namuno sa University of the Philippines. Hindi lamang yan, magaling na abogado rin si Sani Angara. Sa larangan ng Constitution, Philippine Constitution, para itong si Chess Escudero, para itong si Cayetano, balibalik-tarin mo ang saligang batas ng Pilipinas. Kaya kayo na i-debate ng mga ito. Tapos ng Harvard University dito sa Amerika. Yan si Sani Angara. Bakit si Robin Padilla, mga kababayan? Nasiraan na ba tayo ng utak dyan sa Kongreso, dyan sa Senado?
na kung saan pati dyan namumulitika tayo sa appointment. Tingnan niyo. Tinitingnan ko itong listahan itong mga committees dyan sa Senado. Senado lamang. Huwag na sa Kongreso, although identical ang problema natin sa Kongreso at Senado. Dito Senado lamang. Ito yung mga listahan ng mga komitiba. Tinitingnan kong maigi, Pia Cayetano, Accountability of Public Officers. Okay sa kanya. And then, Binay, Accounts. Okay sa kanya. Villar, dito may problema ako eh. Cynthia Villar, siya ang chairman ng Agriculture, Food, and Agrarian Reform. Conflict of interest. Bakit? Sapagat ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, ay number 1 na Pilipinong real estate investor sa bansa. Kaya yung mga joke na lumalaganap riyan, Villar, baka gawing subdivision ng inyong lupa na may problema sa agrarian. And then, of course, lalaktawan ko na itong iba. Basic Education, Win Gatchalian, okay. Ramon Revilla, Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation. Professional Regulation. Civil Service. Di ba nasangkot si Mr. Revilla sa PIDAP? Sana itong mga senador natin sa kanilang mga appointments, sana tiningnan yung kanilang mga background, kumbaga yung kanilang mga biodata. Tingnan ninyo, hinahanap ko rito si Risa Hontiveros. Iisa lamang ang binigay sa kanyang assignment. Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Kahit na itong ini-assign sa kanyang komitiba ay hindi masyadong sensitibo sa pagpapatakbo ng gobyerno, but at least ito'y sensitibo sa ordinaryong mamamayan. So okay sa kanya. And in fact, gumagawa siya ng matinding trabaho ngayon, kagaya halimbawa nitong sa Bambantarlac. Kung hindi kay Risa Hontiveros, hindi natin masasakote itong malaking problema na ito ng violation ng human rights. Pero kung titingnan ninyo itong si Padilla, Robin Hood Padilla, Cultural Communities and Muslim Affair, pwede na rin siguro. Pero itong Public Information and Mass Media, fake news itong pinakakalat nitong mama na ito eh. Paano mo papagkakatiwalaan ito dito sa mass media, itong si Robin Padilla? Fake news ang tangan-tangan nito. Bakit hindi ibinigay dito kay Risa Hontiveros, for example? O kaya kay Lauren Regalda? Ang mga ito ay mga batikan ng mga broadcasters at involved heavily sa mass media operations during their times. Bakit dito kay Robin Padilla? Hindi nga makapag-English ng maayos eh. Tapos isasabak mo dito sa mass media. Kaya etong mga ito, mga kababayan ko, saan damakmak ba itong mga records na ito? Nasasabi ko lamang ito sabagat ang implikasyon nito ay ang sayang na paggastos ng taong bayan o pera ng taong bayan. Malaki ang ginagastos natin. Akala ba ninyo ang humawakan ng komite rito libre? Hindi. Liban doon sa pinasasahod ninyo sa mga elected senators na nyo na ito. Pag sila'y na-assign sa komitiba, may bayad karagdagan yung mga yan eh. Anong klaseng gastos ang inilalaan natin dito sa mga kagaya nitong Bato de la Rosa, Robin Padilla? Ngayon mararagdagan kayo. Wag naman sanang mangyari. Willie Revillame, Philip Salvador. Sino pa yung isa? Marami ang mararagdag sa inyo. Si Manny Pacquiao. Well, mabuti-buti na ng konti si Manny Pacquiao.
Sabagat at least ito nag-aaral talaga para sa tao ang kanyang adikain. In fact, in his private life, maraming naitulong ito. May housing project ito sa kanyang mga constituente doon sa Mindanao. At least, sa personal na kapasidad, pwede na siguro pagtiyagaan si Manny Pacquiao. Pero itong mga nabanggit natin na itong mga kababayan, bawat sentimo na inilalaan natin dito ay pagdurusa ng ating mga kababayan. Sapagat pera ng taong bayan ang inilalaan dito. Kaya nga ba't sabi ko itong 2025 maselan na bahagi ito ng electoral process ng ating bansa. Kaya natin tinalakay itong bagay na ito, baka sakaling makapukaw tayo ng isip ng damdamin ng ating mga kababayan na ang pagpili ng mga leader natin, especially yung itatalaga natin sa law-making body ng bansa, kailangan piliin natin ng maayos. Nakita ninyo at babasa ninyo araw-araw, napapanood ninyo sa YouTube araw-araw kung papaano nalulustay, nasasayang ang pera ninyo, taxpayers' money, dito sa mga namumuno sa ating pamahalaan. Dito na lamang kay De La Rosa. Ako talaga ay nanlulumo ko rito Gawa ng, kumbaga, instead na siya ang taga-usig para masikwat ang totoo, ang genuine na katotohanan, walang nangyayari More often than not ay sinusuplayan niya pa yung tao na alam na nagbubuga ng mga palsipikadong mga kataga. Instead na ito ay busisiin para maungkat ang katotohanan, siya pa ang nagdaragdag. Sayang ang pera ng taong bayan. Kaya dito nakikita natin, nalulumo tayo. Kapag nakikita natin ang direksyon ng ating Kongreso, ng ating Senado. Well, dyan sa Kongreso, identical as I've said. Identical ang mga nangyayari dyan sa Kongreso. Hindi lamang natin masungkit na individual ang mga taong nandiyan dyan sa dami nila. Pero ang kalagayan ng mga congressmen natin dyan, pareho ng kalagayan ng mga senador. Marami rin tayo riyan ng mga nahahalal na sayang ang ibinabayad ng taong bayan. At saka hindi lamang yan Yung two-party system natin ngayon, baliwala na Kaya marami tayong manakukuha riyang mga abusado sa pwesto, sabagat ang mga ito ay hindi na sumusunod sa dalawang partido na nakaugalian natin na sasala ng kani-kanilang mga kandidato para magsilbi sa taong bayan. Noong araw, Liberal Nationalista Party. Bago ka makasama sa kanilang senatorial slate o kaya congressional ticket, kailangan ay masusi na maimbestigahan ang pagkatao mo at ang iyong kwalifikasyon kung tama ka sa pwesto na iyong hinihiling. Pero ngayon wala na. Hindi ka mapasama sa Liberal Party, hindi ka mapasama sa Nationalista Party. Punta ka roon sa damakmak ang mga partido, nakakalat. Punta ka roon. And at the end of the line, kung ikaw ang pinakampapular doon sa isang pipitsugin na partido, mahahalal ka ngayon. Naandiyan ka na sa Senado. Robin Padilla. Ngayon ay nabababoy na ng husto ang pangalan niyan, gawa ng mga dagta na nanggagaling sa mga kauri nitong mga public servants natin. The reason why nagkaroon tayo ng talamak na pang-abuso sa gobyerno sa panahon ni Rodrigo Duterte is precisely because of this. Ang mga nahahalal ay hindi tunay na mga taga-silbi ng bayan, kundi mga cronies, mga followers, mga tagasunod ng namumuno sa kanila, in that case, Rodrigo Duterte. Kaya tingnan ninyo, maging itong si Bato de la Rosa, ano ang kanyang pahayag? Maging itong si Robin Padilla, ano ang kanyang pahayag?
magpapakamatay ako kung kanilang sasalingin ang aking tatay Rodrigo Duterte. Hindi magpapakamatay sa Pilipino ang mga ito kay Rodrigo Duterte. Ganyan na baboy ng husto ang pamahalaan ng Pilipinas sa 6 na taon na panunungkulan ni Rodrigo Duterte. And to think of that, very sadly, sa mga apektado, hindi lamang itong mga public officials natin na ito, kundi ang takbo total ng pamahalaan. Nakita naman ninyo. Ngayon, sabi nga ni Dick Gordon, pasalamat siya sa ombudsman sabagat kahit hindi isinama ang pangalan ni Rodrigo Duterte, at least napansin ang mga ebidensya sa Farmally. 41 billion na pera ng taong bayan nilustay sa larangan ng kalusugan kuno ng pamahalaan ng taong bayan. Yan ay isa sa mga malalaki, malahiganting anomalya sa panahon ni Rodrigo Duterte. Bakit? Sabagat meron tayong mga mambabatas sa Senado at Kongreso na mga bulag, mga pepe at mga bingi na kahit na gumagawa na ng kaaliwaswasan ng Malacanang, bulag, walang nakikita mga senador, walang nakikita mga congressmen. Bakit? Sabagat sila ay hindi mga halal ng bayan, kundi sila ay mga tagasunod ni Rodrigo Duterte. Yun ang resulta nito. Ronald Batu de la Rosa, Robin Padilla, mga makikintab na mga halimbawa na ang kaaliwaswasan kapag ang pamamalakad, pagpatakbo ng pamahalaan ay hindi naaayon, nasususog sa tunay na mga leader ng bansa. Constitution. Walang sumusunod dito. At yung mga taong sumusunod riyan, nasa minority na. Hindi makaimik ng hantaran sabagat baka sila'y madidal. Gawa ng mas mga nakararami ang sumusunod sa liderato na palpak ng nakalipas na administrasyong Rodrigo Duterte. Nakita ninyo itong sabi ng alkalde ng Bamban? Ako lang po ay tumulong na maging tulay sa nakalipas na administrasyon. Mantakin mo yan, ha? Isang from out of nowhere, naging alkalde ng Bamban, Tarlac, may helicopter, may mga luxury cars, merong 10 hectare na lupa, may multi-billion na halaga ng investment diyan sa Bamban, umusbong dahilan sa koneksyon sa nakalipas na administrasyon. Ganyan kapag nabastos ang Constitution. Bakit nabastos ang Constitution? Sabagat kayang tapak-tapakan ng saligang batas, sabagat walang aangal. Bakit? Sabagat ang mga nahalal natin ay kagaya ni na Ronald Batu de la Rosa, ni na Robin Padilla, na ang loyalty ay hindi sa taong bayan, kundi kay Rodrigo Duterte. Magpapakamatay ang mga ito kay Rodrigo Duterte. Bongo! Tanong ninyo kung saan ang loyalty nila. Kaya yung bilyon-bilyon na budget ng pamahalaan nalulustay ng walang kapararakan dahilan sa liderato na nakasandal sa kuraptong saligang batas na mga mamamayan. Hindi sa saligang batas, kundi nagpapatupad ng saligang batas ng mamamayan. At kung may question kayo riyan, dito kayo sa sasandal sa mga senador na ito. And again, the cycle begins. Batu de la Rosa, Robin Padilla, mga hirang sa mga sensitibong komitiba ng Senado na nagkukontrol kung gagalaw o hindi sa kumpas ng presidente. Malaki ho ang implikasyon kapag meron tayong mga mambabatas na mga taliwas
sa mga dapat qualifications na kanilang tangan-tangan sa kanilang pag-akyat sa kanilang pedestal ng opisyal na panunungkulan. Mga kilalang abogado nung araw, ngayon ay mga kilalang barumbado. Nakita ninyo? Nung araw ay kilalang mga abogado, dekampanilyang mga abogado, mga dekampanang abogado. Ngayon, ang ilan sa mga nandiyan nating mga mambabata sa Kongreso at Senado, mga dekampanilyang nanggagago. Dekampanilya na nanggagago. Inside, Suruguro, Opinion, and Saturday Live. Masaklap man na banggitin. Pero yan ang totoo. Dekampanilyang abogado nung araw, ngayon ay dekampanilyang nanggagago. Yun ang masaklap nating